Hi guys, this is Cringe's Bedding. So, iba yung topic natin ngayon. Pero since pareho lang din naman, it's my daily vlog din. Um, may question ako mga mamis. Na-experience nyo ba na yung anak nyo is tulad ko, grade 2 na siya. Tapos, may mga times pa rin siya na umiiyak siya sa school. Yes. Ang sabi niya is, natatakot siya, napagalitan namin siya kasi umiiyak siya guys pag ito yung mga reason niya, pag mababa yung grades niya umiiyak siya, pag hindi niya natapos yung gagawin niya on time umiiyak siya kasi feeling niya pag uwi niya sa bahay malalaman namin yon, syempre makikita namin sa notes na mababa yung grades niya, tapos makikita namin na hindi niya tinapos yung gawain niya, feeling niya magagalit kami sa kanya. Which is yes, nagagalit talaga kami, which is pinagsasabihan talaga namin siya kasi anong ginagawa mo, 'di ba? Kaya ka nasa school to finish all your works, hindi naman namin kailangan guys ng sobrang taas na grades. Ang gusto lang namin is natututo siya, lalo pa is nag-iisang anak. So, hindi ko alam kung dahil ba sa first time parents ako guys is lagi lang akong okay, sige, okay lang yun anak, okay lang yun, wag ka na umiyak, ganito, ganyan, okay lang yan, bababang grades, okay lang yan, wag ka na lang, gano'n, gano'n. Puro ako, okay lang, sige, okay lang, sige, okay lang, sige, okay lang, gano'n. But then, nare-realize ko guys, walang pagbabago. It's second quarter na ngayon. Nung first quarter, medyo kaunti pa siya, medyo, kumbaga, mas matumal pa nga yung pag-iyak niya. Itong second quarter, sabi ni teacher is mas napapaglala yung pag-iyak niya. Kumbaga kaunting kibot umiiyak siya. So, this is my question, no? Actually, hingi lang naman din ako sa inyo ng advice. This is my question. How do I, 'di ba, paano ko siya mapipigilan yung ganong attitude ng anak ko? Paano ko siya ano ba, kung na-experience nyo na siya, ano ba ang ginawa nyo para makakuha din ako ng some ideas? Because as a first time parents, syempre ang gusto lang naman natin is mapalaki natin ng maayos yung anak natin or makapag ano tayo, produce ba? Or makapag build tayo ng isang batang responsable, maayos na lumaki, 'di ba? So, paano nyo ba na-cope? Paano nyo ba nalagpasan ng anak nyo yung ganitong sistema sa school? Which is hindi ko din kasi siya nakikita sa school, 'di ba? Ang kasama niya is yung teacher. May classmate lang sa kanya nagsabi na pangit ka, umiiyak agad siya. I don't know, he is so emotional. Lalaki siya guys ha, lalaki yung anak ko. And my kid is 9 years old at alam niyo naman yung kwento niya kung nakasubaybay kayo sa akin. He is a late bloomer kid. 6 years old na siya nagsalita. Okay? So, I don't know if part ito ng pagiging late bloomer niya na mamaya't may iyak siya. Kasi dito sa bahay, hindi siya ganun eh. Hindi siya ganun, naiyakin siya. Pagdadating sa school, nagiging iyakin siya. Hope, mga mamis, makabigay kayo sa akin ng advice. Kasi, nag-iisip kung ano ang dapat gawin. Kasi, ayoko naman na nagsasagutan din kami ng asawa kung ano ba ang dapat gawin. Kasi, para sa akin, it's a long process. Kumbaga, kung nararamdaman niya ngayon na emotional siya, it's a process by process. So, take time. Sabi ko kasi sa kanya, take time. As soon as possible, pag alam mo na i-control yung emotion mo, mawawala na yan. Then, my husband says, no. Sabi niya ganon. Kailangan natin siyang higpitan dahil, matagal na yan na nangyayari sa kanya. Kumbaga, from grade 1, tapos nakope namin siya ng first quarter, ng grade 2 na, nag-grade 2 na. Tapos hanggang ngayon, nalaman namin na may pagganon pa rin pala siya sa school. Nag-iiyak-iyak pa rin pala siya. Pag mga ganyang hindi niya nagukuha yung gusto niya. Like, example guys, group by group tayo. Tapos, on the next quarter, nere-group kayo. Ayaw niyang maalis dun sa group niya, iniiyakan niya yun. So, what should I do? Alam ko pareho kami ng goal ng asawa ko to para mapaayos yung anak namin, pero nagsasagutan kami guys kung ano ang dapat gawin. Hinihinga ko na lang ng malalim kasi for me, ang reason ko, it's process by process. Hayaan lang natin muna na
ganyan yung nararamdaman niya, i-support lang natin siya sa kung anong gusto niya. Then, process by process, malalaman niya kung paano ito i-cope, paano niya i-handle yung emotion niya. But my husband says no, kailangan siyang higpitan, kailangan siyang kausapin, alamin kung, actually inaalam naman namin, kaya lang ang gusto niya is parang ituktok sa utak niya na hindi dapat ganon. Kumbaga, eto na to, dapat nang iano sa kanya, ipukpok na sa kanya na hindi dapat ganon. Siguro, I'm just being a protective mom lang siguro. Ayaw ko na ganon na parang mas feeling ko kasi mas mape-pressure yung anak ko since nag-iisa nga siya, sanay siya sa okay, ganito, ganyan. So feeling ko mas mape-pressure siya pag tinuktok mismo sa utak niya yun, na ito, ganito, ganyan. Kailangan mo, hindi mo to ginagawa, kailangan ganyan. Para sa akin kasi lahat ng bagay, it takes time. Lahat ng bagay, marirealize siya ng isang bata at the right time. Pero para naman sa asawa ko, kailan niya ma-realize kung hindi itutok-tok sa ulo niya. Ang hirap. Ihihinga mo na lang talaga ng bongga, guys. Nako. Sana mabigyan niyo ako ng advice. Sana may mga ganito ding experience sa school ng mga bata, parents and kids. Kasi hindi ko alam, guys, kung anong gagawin. As a first time mom, hindi ko alam kung anong gagawin. For me and for my husband, all the things that we do is right and makakatulong sa anak namin. So, yun lang, guys. Bye. Sana mabigyan niyo ako ng advice. Bye.